Hello guys! Narito na ang pangatlo at huling bahagi ng ating walkthrough sa PSR settings. Novel reader. His reading mode. History. Sample mode. Cancel. Open. Button. Itong novel reader nila, pwede kang mag-open ng text mo, ng notes, or ang natry ko pa lang yung mga notes yung pwede mo siyang ma-open, mabasa, tsaka ma-edit, I guess. Hindi ko pa nga lang na-explore yung editing function nito, pero yung pag-open, tsaka pagbabasa ng notes, or siguro kung may documents ka sa phone mo, pwede mo magamit itong feature na to ni Prudence. Dati, nagagamit lang ito kapag nag-login ka dun sa user center. Pero ngayon, mukhang available na siya kahit hindi naka-login kasi hindi niya ako ni-require mag-login. History. So, yun. May history. Sample Ano note. yung mga nabuksan mo na. Cancel. Open. But history. Sample note. So, yan. Pwede nyo na rin ma-explore ito. Nasa sa inyo na rin yan. Back. Button. Advanced settings. Yan. Dito na tayo sa advanced settings. Dito maraming pwedeng magawa Speedy mode off switch. Ito, may bago tong speedy mode. Hindi ko pa na-explore kung para saan to, pero naka-off lang sa akin. Game mode. Speedy mode. Ewan ko kung para mas mapabilis ba yung speech or what. Basta, yan. Experiment na lang natin yan sa mga susunod na araw. Game mode. Game mode. Tingnan natin Game mode. itong game mode na to. Game mode. Unchecked gallery. Unchecked Chrome. Unchecked settings. Baka kamukha ito nung feature ni Jisoo na kapag naka-enable, pipili ka dito ng app. Tapos kung naka-game mode siya, pag pumasok ka dun sa app na yun, masususpend mo na yung speech ng ating screen reader. So, baka ganun ito. Uncheck game mode. Okay, button. Cancel, Kung button. nakapili ka na ng app, okay mo lang siya. Okay, cancel. So, yun nga. Speedy mode off switch. Game mode. OCR target language is English. Yun. OCR target language is English. Pinili ko sa English pero naka-default siya sa Chinese. So, iset nyo na lang siya sa English. Pag dinouble tap nyo naman to may checkboxes Tapos, okay nyo na lang pag nakapili na kayo. Read notifications automatically off switch. So, read notifications automatically. Parang doon sa notification settings, in-off ko yun So, naka-off yun dito. Touch the screen to stop reading. On switch. So, nandito ulit yung touch the screen to stop reading. So, naka-on sa akin yan. Answering and ending calls. Off switch. Tapos, may answering and ending calls. Pag naka-on ito, parang pagkakaalam ko, halimbawa may tumawag sa'yo, pag nag-swipe up ka, mai-end yung call. Pag nag-swipe down ka, ma-answer yung call. Correct nyo ako kung mali dun sa mga nakapag-try na. Ayun, parang ganun yata yung nito, kung naka-on siya, pero sa akin, naka-off siya kasi may iba akong accessibility feature na ginagamit pag answer and ending call. Touch this, answering and use accessibility volume. On switch. So, use accessibility volume, naka-on din sa akin to kasi iba naman ang media volume sa accessibility volume. So, sa akin, ginagawa ko kasi media volume lang yung pag volume up o volume down. Pero pag accessibility yung babaguhin ko, nakatouch ako sa screen, tapos tsaka ko ipepress yung volume up or volume down. Use the proximity sensor to stop speech. Off switch. Tapos itong use the proximity sensor to stop speech. Kung alam nyo kung nasa yung proximity sensor ng phone nyo, kamukha din to nung pag nag-touch ka ng screen. Pag tinapat mo yung kamay mo dun sa proximity sensor mo, mapopause yung speech niya. So, yan po yung gamit niyan. I-on nyo lang yan kung meron kayong proximity sensor. Double tap input off switch. Itong double tap input, nag-work na to sa any keyboards daw, sabi sa akin, may nakapag-share. Kung gusto mo na double tap ang keyboard mo kapag nagta-type ka, i-on mo ito. Pero kung gusto mo yung touch and lift, na mukha ng ginagawa ko na pag nilift ko yung finger, nagta-type na siya, i-off mo lang siya. Single tap to activate. On switch. Tapos itong single tap to activate, ito yung parang kamukha na rin siguro sa sighted na kapag minatapatan ng item at tinap mo siya ng once, na-activate na siya, hindi mo na kailangan i-double tap. Remember position of the focused item. Off switch. Remember position of the focus item. Ito, na-experience ko nun nangyayari. Pag bukas mo halimbawa ng application, kung ano yung unang-unang item, or kung saan mo siya huling iniwan bago mo siya kinlose, doon talaga siya unang-unang pupunta pag open mo ulit nung application na yun. Kung naka-on yan.
Pero since naka-off siya, hindi ganun yung nangyayari. Lift finger to activate the system navigation buttons. Back, home, recent apps. On switch. Etong lift finger to activate yung navigation buttons. Kasi alam nyo, di ba alam nyo naman meron tayong mga yung recent or ano, sa ibang phone parang overview ba yon or recent apps na button sa baba. Tapos katabi niya home. Tapos merong back. Ito, pag itong naka-on, once na napunta dun yung finger nyo sa kahit alin doon sa tatlong yun at nilift mo yung finger mo, ma-activate na siya. Hindi mo siya kailangan i-double tap. Kaya kung naka-on yung ganito nyo, medyo ingat kayo pag napadpad sa home button yung finger nyo, huwag kayong bibitaw agad at bigla siya mag-activate. Mawawala yung tinatype mo. Kung halimbawa, ang itatype mo pala sana ay space bar. Label management. So, label management, tingnan natin. Label management. More options. TikTok. Label management. Okay. Back, button. Use the proximity. Doon naman sa label management, meron naman doon sa shortcut ng Prudence na kapag, halimbawa, meron kang tatapatan na unlabeled button, tas alam mo naman kung para saan yun, pwede mong gamitin tong label doon sa tapos iset mo na kung ano yung label mo doon sa button na yun para sa susunod na mapuntahan nyo ng screen reader ng cursor mo, alam na niya kung ano yun kasi sinet mo na yung label nun. So, yun yung label management niya. Ito, bago lang din to na feature ni Prudence. System voice input settings. Last natin ay yung system voice input settings. So, tingnan natin kung ano to. Device, navigate up. Device assistance app. Select which app to use when you touch and hold the home button. Device assist settings. Analyze on-screen text on switch. Analyze on-screen on switch. Flash screen, flash the edges of the screen. Pag ganito pag dito mo pala siya pinuntahan, may mga settings ka na kailangang off switch. I-check dito kasi ang gagamitin niya ay yung Google settings mo rin. Flash screen, flash off switch. Vibration, on switch. Navigate up. Button. Yun. Wala naman yata akong masyadong ginalaw dito kasi devices, navigate up. Parang ginagamit lang niya yung voice typing. Itong feature na to, itong ng advanced settings, para to dun sa voice input ni Prudence. Kasi pwede ka mag-set ng shortcut sa customized gesture na para ma-enable mo si voice typing. So, sa case ko, ang ginamit kong shortcut nung voice typing ko is swipe up and down na magkasunod. So, ito, regardless din kung ano yung keyboard na gamit mo, tatapatan mo lang yung edit box na pagtatypan mo nung gusto mong message. Basta nakaset up na yung sa voice typing mo. Pag na-activate na nung gesture yung voice typing, sabihin mo lang yung gusto mong sabihin, kahit Tagalog pa yan. Itatype niya ng kusa. Parang Google Voice Typing. Ganon. So, tapos, pag hinto mo, batik na titigil din yung typing niya. May check mo na kung tama yung tinype niya. Tapos, ikaw nang bahala maglagay ng punctuation marks or kung may gusto ka pang idugtog. Tapos, tsaka mo na itap yung send. So, ganun yung gamit ng voice typing nitong Prudence. At isa yun sa pinaka-nagustuhan kong feature niyang bago. So, yun po yung lahat ng tungkol sa advanced settings. User Center. Next is User Center. Dito na yung magkikreate ka ng account. Maglalagay ka na ng email mo and password. Tapos, isendan ka ni Prudence ng parang verification code para makapag-login ka sa kanila. So, yan. Kung gagamitin mo yung timer, useful sa'yo yung User Center na yan. Tutorial and help. Then, ito, tutorial and help. Kung halimbawang medyo bago-bago ka pa lang sa Prudence, at kailangan mo ng guide kung paano ito gamitin, pwede mong pasukin itong tutorial and help. Tingnan natin, ha. Tutorial. Yan, may tutorial. Feature guidance. Feature guidance. Tutorial. So, ito, dinidescribe niya dito kung paano ka magna-navigate using Prudence screen reader. Back button. About Prudence. Buti na lang, guys. Prudence screen reader. About feedback. So, ito, yung feedback. Yan. Dito naman, kung meron kayong concerns or problema sa screen reader na to, o meron kayong gustong sabihin feedback, suggestions, comments tungkol dun sa screen reader na to, pwede nyo ilagay na dito sa feedback.
para makarating na doon sa developer, masisend na sa kanila yung message mo. Lalagay mo lang yung email ad mo, tapos yung message mo, then send. Yan, ganun. About Prudence. Then lastly is about Prudence. Ito na yung description ng app nila at yung mga social media handles ng developer nito. So, yun po lahat yung mga settings na meron dito sa Prudence Screen Reader app. Nasa sa inyo na po kung paano nyo siya isa-set up base sa kung ano yung pangangailangan ninyo at mga preferences nyo.